Sige po, tuloy-tuloy tayo sa pinag-uusapan po natin. Buksan lang natin ulit mga Bibles natin o kaya tingin po tayo sa screen. Proverbs 4 verse 23. Proverbs 4:23. Pakibasa po ng malakas. Sabayan niyo po ako. Keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Bantayan mong mabuti ang iyong puso sapagkat dito nanggagaling ang mga iba't ibang bagay sa iyong buhay. The condition of your heart determines the quality of your life. Ulitin ko po the condition of your heart determines the quality of your life. Kaya nga, ano po ba ulit sabi natin? Pag may mali ang puso, may tama ang ulo. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang may tama, no? O may mali. Ano ba? Ano pa ba? At sabi nga rin natin, pagkabado ang puso, bisyo ang kopiko, no? Ganyan po, kasi nga napakahalaga nga po ang pagbabantay natin ng ating mga puso. Last time, we talked about guarding our hearts for God. Bantayan ang ating puso para sa Diyos. Kaya nga sabi natin, we have to guard against unbelief, idolatry, we have to guard against backsliding, kasi po, yun po ay para po sa ating relasyon sa Panginoon. Pero ngayon po, gusto ko naman pong pag-usapan natin ang pagbabantay ng ating mga puso para sa sarili nating kapakanan. Guard your heart for yourself, for your own well-being, para po sa ikabubuti natin. Pakitignan nga po yung katabi, pakisabihan, puso mo, be. No? Napakahalaga ang pagbabantay ng sarili nating mga puso, right? At ano ba? Ang bababantayan po natin, alam nyo po, ang isa sa mga problema ay yung kahinaan ng ating mga puso. Pag sinabi pong kahinaan ng puso, hindi ko po tinutukoy, yun pong kasi physically, di ba yun talagang puso na pinapatingin sa doktor ay may sakit, barado, maganyan, may enlargement, hindi po ganung klase. Kasi nga po, pwede naman talaga na malakas ka physically, yung pusong yan, okay naman, wala naman talagang dinaramdam, pero mahina ang iyong kalooban. Possible ba yon? Come on, possible ba yon? Naalala ko po, mga 2022 po yata yon, panahon pa ng medyo pandemic pa, pero maluwag-luwag na nakakaramdam po ako, bigla-bigla, na para akong may nakadagan sa puso, bumibigat yung dibdib, at hindi maganda yung aking pakiramdam. So mga time na yun, iniisip ko na ako, baka nagkakasakit na ako sa puso. Tama-tama naman, nag-aya tong si JR sa si Leia, nagpunta kami sa Aqua Planet, no? At pagdating po doon, kung nakapunta na kayo doon, medyo mga talagang mga exciting na mga rides, yung mga tipong nakakakaba, no? So, pagdating po doon ay isa sa mga ginawa ko po, dala-dala ko po yun, iniisip ko po yung parang mabigat ang puso ko, kaya lang po, mukhang yung mga rides po doon, pwedeng delikado, kaya lang iniisip ko rin, kaysa magpa-check up ako, dito ko na lang subukan, no? Libre pa, di ba? Mas mahal pa yung doktor, mas mahal pa yung laboratory. Kaya nga po, ang ginawa ko doon yung isa sa pinaka nakakatakot, yung tatayo ka sa isang lugar, tapos mayroong tube na ang taas-taas, tapos diretso ang bagsak, tapos pagbagsak siyempre, tubig, no, slide, no, at yun po yung sinubukan ko, ayun po, no, mamaya itutuloy ko kung nabuhay ako o hindi, no. Pero, ang na-realize ko doon, hindi talaga, wala talaga akong sakit sa puso physically, pero yung nararamdaman ko ay dahil nga po may mga inaalala sa buhay noon pong mga panahon na yon. During that time, dahil sa depression ng anak, ay naaapektuhan ako. Pag naalala ko, ay yun pala yun yung mga time na bumibigat yung aking kalooban. So what I'm saying is, pwede naman pala talaga na okay ka physically, pero psychologically, emotionally, ay pwedeng mahina ang ating mga kalooban. Kaya importante, pagbabantay ng ating mga puso at palakasin ang ating mga puso para sa ating sarili. Come on, pakisabi nga ito na malakas, for myself, I will guard against troubled heart. Okay? For your own self, para sa iyong sarili. Ano ang dapat bantayan? Come on. For yourself, guard against, number 1, troubled heart. Troubled heart. Tingnan po ninyo ang John 14 verse 1. John 14 verse 1, ano po ang sabi? Let not your hearts be
troubled. Believe in God, believe also in me. Ano raw, wag magulumihanan, sari-saring Tagalog yan ano po, wag magulumihanan ng inyong puso, wag mabahala ang inyong mga puso, wag mabagabag ang inyong mga puso. Yung kasi nga po, yun po ang ibig sabihin ng salitang troubled. Nag-aalala, kung ano-anong mga nararamdaman na negative. Kaya nga sabi niya, be very careful na ang ating mga puso po ay huwag maging troubled. Pakisabi ng malakas ulit, troubled hearts. Bantayan daw po natin ang ating mga sarili pagdating dyan. At sa totoo lamang po, ang dami pong ikatrouble o ikabagabag ng ating mga puso. Ang daming pwede na ikabagabag o ikabahala ng ating mga puso. Tama ba? Di ba? Sari-sari po yan. Minsan maliliit na bagay, minsan ay malalaking mga bagay. Yung iba po ay madaling mabagabag. Yung iba po dyan, kapag 1,000 na lang ang laman ng kanilang pitaka, ay feeling nila mamamatay na sila sa gutom. No? Meron bang ganyan? Di ba? O kaya kapag dumarating na si Judith, Judith ng Meralco, ganyan, at ng tubig, nababagabag na sila. Nag-aalala na sila ng bonggang-bongga. Di ba? Yung iba naman po ng mga kabataan, pag tinubuan ng pimples, bagabag na. Ang pangit-pangit ko na. Di ba? Yung iba naman mga misis, pag naligo si mister. Pag nagpabango si mister, nababagabag na. Mukhang, ba't kaya naligo tong asawa kong to? Hindi naman naliligo to Nagpabango pa, mukhang may ginagawang kalukuhan Di ba kung ano kinakabahala natin kapag may mga bagay na medyo na tingin natin ay parang may dahilan para ikabahala po natin. Di ba? Yung iba namang mga magulang, nararanasan nyo ba to sa inyong mga anak? Yung mag-message ang inyong anak ng yung mga anak ko pag nagme-message ng daddy tapos walang kasunod, sino nababagabag sa ganon? Napapaisip ka na, baka may problema yata yung anak ko. Either may problema o may hihingin. Tama? Tama ba? So, minsan maliit na mga bagay na babagabag tayo. Pero take a look at this. Ang sabi po ng Panginoon sa Matthew 6 verse 25, do not worry about what you are going to eat, what you are going to drink, what you are going to wear. Huwag niyong alalahanin, huwag niyong ikabahala yung inyong mga pangangailangan. Si Lord po, ayaw niya na tayo po ay nabubuhay sa worry. Verse 30, tingnan niyo rin po, sabi niya, do not worry about tomorrow. Huwag mong aalalahanin ang bukas. Kasi ang hindi mo naman hawak yung buhay mo talaga Si Lord ang may hawak ng ating mga buhay. So sabi niya, do not worry. Pakisabi ulit ng malakas, do not worry. So ayaw ng Panginoon na tayo po ay may mga troubled hearts. Tingnan niyo po itong verse na to sa John 16 verse 33. John 16 verse 33. Sabi po niya, pakibasa ulit ng malakas, I have said these things to you that in me you may have peace. Tapos in the world you will have ano raw? You will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Ano raw? Sabi ng Panginoon, sa mundong ito, talagang may tribulation, talagang may mga kaguluhan, may mga kapigatian. Sa mundong ito, magkakaroon talaga kayo ng problema habang nasa earth. Okay? Habang nasa ibabaw pa ng mundo. It doesn't matter, Christian ka o hindi, nagtitiwala ka sa Diyos o hindi, pare-pareho lang yan. Hanggat nasa mundo ka, talaga raw pong nakakaranas tayo ng mga troubles sa buhay. Maliwanag ba? Come on, maliwanag ba? Sinong ayaw na ng trouble sa buhay? Pwede nang umalis sa earth. No? Pero kung ayaw mo pang umalis sa earth, dapat tanggapin mo ang katotohanan na ang buhay mayroong mga tribulations. Right? Ipinagpauna na yan ng Panginoon na habang narito tayo, ay talagang nakakaranas tayo ng mga ganyan. Pero ituloy natin ang pagbabasa. Ano ang sabi ng Panginoon? But take heart. Yan. Take heart. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko ang sanlibutan. Yung sabi niya, take heart, lakasan ninyo ang inyong loob. Bakit? Andito lang ako sa tabi nyo. Nakaya ko na, napagtagumpayan ko, bibigyan ko rin kayo ng lakas, tutulungan ko rin kayo. Sabi ng Panginoon. Amen? Kaya nga diba, sabi nga niya sa 2 Corinthians 12 verse 9, my grace is sufficient for you. My grace is sufficient for you. Basahin niyo po yung verse na yan. Sabi ng Panginoon ni Jesus kay Paul,
But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sa gitna ng ating mga kahinaan, ang Panginoon daw po, yung kanyang grasya, yung kanyang tulong, laging available para sa atin. And aside from that, sabi rin po ng Panginoon sa Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Wow! Hindi ka raw iiwan at hindi ka kailanman pababayaan ni Lord. Through my troubles, pero laging andyan ang Panginoon sa tabi natin. Amen? Hello? Amen ba? So that's number one, for yourself. Alang-alang sa sarili mo. Alang-alang sa kapayapaan mo, alang-alang sa mental health mo, alang-alang sa ikaliligaya mo, what do? Guard against troubled heart. Number 2, guard against faint heart. Pakisabi ng malakas, faint heart. Malakas na yon? Ang faint naman yan. Pakisabi ng malakas, faint heart. Okay, guard against faint heart. Ano ba ang ibig sabihin ng faint heart? Well, ang faint heart, pwedeng easily frightened, madaling matakot. No? Sino yung madaling matakot dito? Madaling kayong matakot. O kaya easily offended, yung andali-daling masaktan, sensitive. Di ba? Pag mayroon ka nabasang post, kala mo lagi kang pinapatamaan, ako na naman. Di ba? So, di ba? Yung kapag may nag-uusap, niisip mo, ako na naman pinagbubulungan nila. Yung, sensitive, may marinig na nega, dadamdamin niya agad, ganyan, no? Easily offended. O kaya yung iba naman po, easily gives up, easily quits, andaling sumuko, andaling bumigay, ang dali na magpa-apekto. Diba? So may mga gusto gawin, kaso nga, nakaramdam siya ng negative, naka-encounter ng hindi maganda, then bibigay na, ayawan na. Bakit nga? Kasi nga faint heart. Pero isa pa na ibig sabihin din ng faint heart ay yun ding pwedeng madali ring bumigay, easily gives in. Ito yung mga madali ring ma-inlove, pwede rin yun. Mahinang puso rin yun. Hello, mga kapatid. Yan ang ibig sabihin, yung ba, pambihira, no? Pinusuan lang yung post mo, kayo na, no? Hindi naman nun, no? Kasi nga, minsan ganun tayo, no? Pag mahina ang puso, pwedeng madaling matakot, madaling ma-inlove, madaling magalit, di ba? Madaling masaktan. Kaya, yun nga po, kaya nga, faint heart. Tingnan nyo po ito, sa Jeremiah 51 verse 46. Jeremiah 51 verse 46. Pakibasa ng malakas. Let not your heart faint. Yan. Okay. Let not your heart faint. And be not fearful of the report. Pakisabi ng malakas, report. Report heard in the land. When a report, pakisabi ulit ng malakas, report, comes in 1 year and afterward a report in another year, pakisabi ulit ng malakas, report, and violence is in the land and ruler is against ruler. Pansinin niyo pong mabuti. Sabi niya, let not your heart faint. Huwag kayong panghihinaan ng inyong mga puso, ng inyong mga kalooban, at huwag kayong matatakot when you hear what? Reports. Pakisabi ulit ng malakas, report. Bakit ko po ba ina-emphasize itong salitang report? Kasi po minsan, ganun po tayo. Ang faint heart, salita lang, information lang, thoughts lang, naaapektuhan ka na. Hello? Nakarinig ka lang ng negative, affected ka na, at hindi na maganda ang dating sa'yo, report pa lang, iba na ang pakiramdam mo. Bakit? Kasi nga po, ganun ang faint heart. Actually, ang tinutukoy po dito ay ang mga Israelita na nakatira sa Babylonia nung panahon na yan. At sa kanilang pagtira sa Babylonia, dahil sa sinakop sila ng Babylonia, sabi rin ng Panginoon, parurusahan ko ang Babylonia. Darating ang panahon, ang Babylonia ay masasakop ng Persya, masasakop ng ibang bansa, at sila ay gugunawin din, sila ay parurusahan. Kaya sabi ng Panginoon, kayo ng mga Israelita na nakatira dyan, may mga masasamang nababalitaan kayo nangyayari sa paligid ninyo, at mayroong mga nakikita kayo na hindi maganda. Pero, sabi niya, huwag kayong papaapekto sa inyong mga sitwasyon. Let not your heart faint. Lagi kayong magtitiwala sa Panginoon. Amen? Ang sabi po, let not your heart faint. Kahit na anong mga narinig, kahit anong mga nakikita,
dapat daw po nananatiling malakas ang ating mga puso, malakas ang ating mga loob. Kasi pansinin nyo, di ba? Ilan po sa atin, yung kapag may nabasa ka o narinig ka na negative, na parang report, ay negative na rin ang iyong pakiramdam. Mayroon ba tayong ganon? Diba? Ang masama pa dito ay ganon na nga, yung mayroon kang narinig na negative at sumama na nga ang pakiramdam mo, ni-research mo pa. Diba? At ginugel mo pa talaga. No? At mas lalong sumama ang iyong pakiramdam, mas lalo ka natakot. Tama? Tama? Sino rito yung kapag sinabi ng doktor na baka mayroon kang ganito, pa-check up ka. Tapos ang gagawin mo, i-research mo yung sakit na sinabi ng doktor. Hello? So ang mangyayari, tinakot mo lang lalo yung sarili mo. Naalala ko tuloy, si Mami Weng, di ba mayroong time na kwento namin last year na nakakatakot yung pagkakasabi ng doktor, parang worried na worried yung doktor. So kinabahan kami, ako mismo dahil andun ako na-alarm po ako. No? So, iniisip namin, naku baka may cancer si Mami Weng. No? Yun ang naisip namin. So pina-schedule siya ng test, pero hindi rin naman ganun kabilis yun kasi mayroon pang iba pang mga gagawin bago magkaroon ng laboratory. Imagine 3 weeks yata yun na kinakailangan naming mag-antay kasama yung mga preliminaries plus yung mismong result ng test. Mga 3 weeks kami nag-antay. Pero alam nyo, sabi ko kay Mami Weng, nung pauwi pa lang kami, galing doon sa doktor. Nung pagkasabi ng doktor na magpa-test, ganyan-ganyan. No? So pauwi pa lang kami, ang sabi ko kay Mami Weng, Mami pangako mo sa akin, hindi mo i-google yung sakit na yan. Hindi mo i-google yung sabi ng doktor. Bakit? Kasi nga, pag ginugel mo, mas lalo mo lang tatakutin ang sarili mo. Right? So sabi ko, hindi natin i-google yan at yun nga po ang ginawa namin, no? At pinagkatiwala lang po talaga sa Panginoon. And of course, salamat sa Panginoon dahil ayos naman po ang kinalabasan ng result. No? So my point is, minsan ang galing natin natakutin ang mga sarili natin. Right? Hindi mo binabantayan ang sarili mo. Di ba nga sabi nila, what you don't know won't hurt you? Bakit nagre-research ka pa nang ikasasakit mo? Di ba? Alam mo nang yung mga taong ito may sinasabi against you, tapos gusto-gustong pang malaman kung ano pa ulit sinabi nila. Hindi nga, sinong ganon? Di ba mayroong mga tao na alam mo, hindi ka gusto, tapos pinagchichismisan ka nila. And yet, ikaw para ka namang hayok, naghahanap ka pa ng mga magsusumbong sa'yo, magsasabi sa'yo ng mga kung anong sabi nila tungkol sa'yo. O sino sinaktan mo? Di ba sinasaktan mo ang sarili mo? Hello? Di ba? What you don't know won't hurt you. Sabi nga nila. And yet, ang gagaling natin maghanap ng mga informations na ikapanghihina lang ng ating mga puso. Maliwanag, mga kapatid. Okay, tingnan nyo itong verse na ito ulit. Isaiah 7 verse 2. Isaiah 7 verse 2. Sabi po kasi dyan, sa binasa natin, pambira report. Their hearts will already faint. Tapos verse 2, ito po basahin natin na Isaiah 7:2. When the house of David was told, Syria is in league with Ephraim. Ano po ang ibig sabihin nun? Yung bansang Syria, nakipag-isa sa Israel. During this time, divided kingdom ang Israel. May kingdom of Judah, may kingdom of Israel. Yung Ephraim, ang tinutukoy ay kingdom of Israel. So Syria, saka Israel, nagkampihan. Tapos sabi diyan, the heart of Ahaz, sino po si Ahaz? Hari ng Judah. And the heart of his people, ano nangyari? Pakibasa ng malakas. Shook as the trees of the forest shake before the wind. Ay antinding panginginig ng kanilang mga puso. Di ba? Sana, antindi ng description, di ba? Yung kanilang puso daw nanginig ng todo, kagaya ng kung paanong ang mga puno ay pinapagalaw ng hangin. No? Takot na takot sila. Bakit? Kasi nga dahil sa kanilang narinig na report. Dahil sa kanilang narinig na balita. Alam nyo, for you to guard your heart, may mga bagay, mga kapatid, na dapat po ay hindi natin ini-entertain. Pwedeng narinig mo isang bagay na negative, pero kaysa pag-isipan mo pa yan, kaysa alamin mo pa mabuti, kaysa i-research mo pa, o kaysa dibdibin mo pa, mas mabuti po na sa umpisa pa lang, i-screen na natin sa isip natin. I-screen na natin sa mga tenga natin. Amen? Okay? So sabi po niya, yun po, yung matinding panginginig ng kanilang puso. Another verse, Deuteronomy 20, verse 3.
Okay, basahin niyo po ito And shall say to them. Bakit po ganon? Shall say to them. Ito ang bilin ng Panginoon. Pakinggan niyo mabuti. Wala pa silang kalaban. Hindi pa sila nahaharap sa digmaan. Pero ito nga yung papasok na sila sa lupang pangako, ang mga Israelita. At bago sila pumasok, sabi ng Panginoon, ito ang sasabihin mo sa mga Israelita. Bakit? Kasi mapapalaban sila. Okay? So, dito, wala pang kalaban, pero pinagpauna na ng Panginoon na ito dapat pagharap ninyo sa inyong mga kalaban. Pakibasa ng malakas, Hear, O Israel, today you are drawing near for battle against your enemies. Let not your heart faint. Do not fear or panic or be in dread of them. Ito mga Israelita, pagharap ninyo sa inyong mga kalaban, anong mangyayari? Huwag kayong panghihinaan ng inyong loob, huwag kayong matatakot, huwag kayong magpapanik, huwag kayong yung katatakutan yung mga kalaban ninyo. Okay, balikan natin yung sabi ko po kanina. Nung time na to, wala pa sila talaga sa harap ng laban. Pero sinabi na ng Panginoon. Why is that? Kasi po, habang nabubuhay tayo sa mundo, whether you like it or not, meron tayong struggles. Hello? Mayroong struggles. So kung ganun pala ang buhay, habang nabubuhay ka, mayroong struggle, it's very important that your heart is not faint. Hindi mahina ang iyong loob. Dapat pala talagang lahat ng panahon ng buhay natin, nagpapakalakas tayo ng ating mga puso, ng ating mga kalooban. Tingnan nyo estudyante ka, sa totoo lang, mayroon kang struggles, right? Hindi lang schoolwork. Isan, struggle mo, yung teacher mo. Isan, yung mga schoolmates mo na mga bully. Mayroon mga ganun talaga, whether you like it or not. Nagtrabaho ka, ganun din. Tingin mo, pag may trabaho ka na, tapos na struggle, hindi. Kasi magkakaroon ka ng mga struggle ulit, pwedeng pagdating sa finances. Minsan sa mga kasama mo sa trabaho, magkakaproblema ka, di ba? Kakaproblema ka sa iyong negosyo. O yung iba naman, pag nag-asawa, kala mo pag nag-asawa, ayos na lahat. Panibago na namang struggle sa buhay. Dahil pag mag-asawa kayo, sa totoo lang, mag-a-adjust din kayo sa isa't isa. Bandang huli, baka magkaroon din ng struggle kayo sa inyong pakikitungo sa isa't isa. And that's normal. Ngayon, pumasok ka sa ganito, pumasok ka sa trabaho, pumasok ka sa marriage, ayaw mo ng struggle, come on, hindi po pwedeng ganon. Basta ang sabi ng Panginoon, let not your heart faint. Kaya ano ang pasukin mo sa buhay? Let not your heart faint. Magiging magulang ka? Let not your heart faint. Lumalaki ang mga anak mo, nag-teenager, let not your heart faint. May mga sarili na silang buhay, may apo ka na, tingin mo tapos ang struggle, let not your heart faint. Sa palahat ng panahon ng buhay, let not your heart faint. Kasi laging may struggle ang buhay. Amen? Let not your heart faint. Do not fear or panic or be in dread. Huwag daw matatakot. Jeremiah 12 verse 5. Tingnan niyo po. Jeremiah 12 verse 5. Ito po sabi, if you have raced with men on foot and they have wearied you, how will you compete with horses? Okay? Pag-isipan niyo po yon. Ano raw sabi po niya? Kung ang kakarera mo ay mga kapwa mo tao, tapos susukuan mo na pagod ka na, bibigay ka na, paano na? Kung ang karera mo sa buhay ay kabayo. Hello? Hello, gets natin ang ibig sabihin nun? Kung sa mga karaniwan na mga struggle ng buhay, bumibigay ka na, sumusuko ka na, paano na pag bumigat pa ang mga struggle sa buhay, and whether you like it or not, may mga struggle tayo, naka-level lang natin. Carry lang natin, kasi tama lang para sa atin. Pero, may mga struggle sa buhay na higit pa sa kakayahan natin. Sino ang nakaranas na ng ganon? Diba? Pero, pareho lang yan. Sa panahon na ang struggle ay carry mo, kailangan mo ng tulong ng Panginoon. Sa panahon na mga struggle mo ay mas matitindi para ka nakikikarera sa kabayo, kailangan mo rin ang tulong ng Panginoon sa buhay mo. So sa lahat ng panahon, kailangan natin ng tulong ng Lord, kaya nga wag daw tayong panghihinaan. Kasi, di ba, pag carry pa natin, tiwalang-tiwala tayo sa sarili natin, pero pag purong pangmukha ng mga
matitindi yung mga struggle natin sa buhay, doon na tayo pinanghihinaan. Pero ang reality ng buhay, meron tayong mga struggles na talagang mas matindi kaysa sa kakayahan natin. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag mong ikapanghihina yan, lakasan mo lang ang iyong loob kasi tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Hello, amen ba? No? Actually, hindi lamang yan sa struggles ng buhay, hindi lang sa mga negative na bagay. Kasi pag mayroon kang mga pangarap, mayroon kang gustong mga abutin, mayroon tayong mga gustong ma-accomplish sa buhay, natural may struggle din. Tama? Gusto kong magnegosyo, gusto kong makabili ng ganito, gusto kong maabot to, gusto kong marating to. Tingin mo walang struggle? May struggle. At yung ibang struggle dyan, higit pa sa kakayahan mo. Pero kailangang maging malakas ang loob mo. At tutulungan ka ng Panginoon. Maliwanag? Okay, let not your heart faint. Pakisabi ng malakas, let not your heart faint. So dalawang bagay, nabantayan daw natin ang ating mga puso, alang-alang sa ikabubuti natin. Number 1, bantayan natin troubled heart. Bantayan natin, huwag tayong magkaroon ng faint heart. Ngayon, ang sasagutin nating susunod ay how. Pakisabi ng malakas, how. Paano nga ba? Ano ang dapat nating gawin? Well, ganito po. Spell ak. Ak. Spell ak. A-K. No? The English. A-C-T. Okay. Bakit ak? Pakisabi ng malakas, ak. Kasi ang kabaliktaran ng ak, ang kabaliktaran ng activity, ang kabaliktaran ng action ay passiveness. Okay? So, pakinggan nyo mabuti, don't be passive. Don't be passive. What do I mean by that? Tayo kasi, ang tendency natin maging passive. Kaya nga guard your heart eh. Pag sinabing guard, that's an action word. Kinakailangan mo magbantay. Hindi ka lang, papasok lang ng papasok, hinahayaan mo kung anong pumapasok sa kalooban mo, pumapasok sa puso mo. Di ba? Pagdating nga sa bahay natin, binabantayan natin ang ating bahay, hindi tayo pwede magpapasok ng kung sino-sino lang. Right? Yung mga nag-iingat na sa kanilang kalusugan, di rin pwedeng nagpapasok lang ng kung ano-ano sa bibig. Kasi makakasama sa kanilang kalusugan. Tama? So nagbabantay tayo, and yet, pagdating sa puso natin, kung ano-anong hinahayaan natin na basta-basta na lang nakakapasok sa puso natin, nakakapasok sa kalooban natin, at nakakapagpasama patuloy ng buhay natin. Uulitin ko po, mga kapatid, ang kondisyon ng iyong puso ang magpapaganda o magpapapangit ng buhay mo. Ang kondisyon ng iyong puso ang magpapaganda o magpapapangit ng buhay mo. Kaya don't be passive. Ang taong passive, may marinig, sige, hayaan mo lang pumasok. Inintertin lahat. Mayroong maisip, mayroong makita, no? Hayaan na lahat. Kung ano yung kanyang nararamdaman, dadamdamin palalo. Di ba? Kung ano yung mga hindi maganda na mga pwedeng makasira sa kanya, passive tayo. Hindi natin dinidepensahan ang ating mga sarili. Pero paano ko nga bang i-handle? Kaya nga you have to act. Don't be passive, act. Act by what? Sa paanong paraan? Number 1, ask. Pakisabi ng malakas, ask. Number 2, cast. And T is trust. Tatlong bagay. Tandaan po natin ito, ask, cast, and trust. Ano po uli? Ask, cast, and trust. Tatlong bagay na mahalaga na ino-observe natin sa buhay natin. Anong ibig sabihin ng ask? Philippians 4 verse 6. Philippians 4 verse 6, ano sabi? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Ano raw? Huwag kang mababalisa. Huwag kang mababahala tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamagitan ng panalangin. Come on, panalangin. Na may kasamang panalangin at paghingi, na may kasamang pasasalamat. Sabihin ninyo sa Diyos ang inyong mga request. Sabihin natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Kaya nga sabi nila, di ba, why worry when you can pray? Diba? Pwede ka namang mag-pray, pero mas pinipili nating mag-worry. Mas pinipili nating pahirapan ang ating mga kalooban
kaysa dalhin sa Panginoon ang ating mga sitwasyon sa buhay. Pero the best way to handle our struggles, the best way to handle weakness of heart is by prayer. Hinilalagak daw sa Panginoon. Ano mang alalahanin, kaysa daw pinoproblema mo, kaysa dinadala-dala mo, ano ang dapat mong gawin? Make your request known to God. Amen? Yung bang, Lord, kulang na kami sa budget, kapos sa budget. So what do? Ano, pahirapan mo ang sarili mo sa kakukwenta? O mag-pray ka? Diba? Di ipag-pray mo, Lord, kapos na kami sa budget. O tulungan mo kami, ito ang request ko. Lord, pinoproblema ko yung anak ko. Panginoon, ito ang request ko. Hello? Lord, problema ko ang asawa ko. Ito ang request ko. Sabihin mo ang iyong kahilingan sa Panginoon. And you can see, magbibigay daw sa inyo yan ng kapayapaan. Tingnan nyo, verse 7. Ano ang result po niyan? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pag tayo raw po, matutong ipanalangin ang ating mga inaalala sa buhay, mapupuno raw ng kapayapaan ng Panginoon ang ating mga puso. Nangyayari po sa akin yan, maraming pagkakataon. Meron ako mga concerns na ako inaalala. Tapos ginagawa ko po, ipinagkakatiwala sa Panginoon, pinagpipray. Tapos nakakatulog na po ako ng maayos. No? At nagkakaroon na ng kapayapaan. Kasi po isa yon sa regalo ng Diyos sa atin. Okay? Cast. 1 Peter 5 verse 7. 1 Peter 5 verse 7. Pakibasa ng malakas. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Wow. Okay. Ano raw po? Casting all your anxieties. Ano ba ang ibig sabihin ng cast? Ano ang ibig sabihin po niyan? Sa Tagalog, cast. Salapi. Hindi nga, ano nga? Pag sinabing cast, ito ang mga pagkakatagalog niyan. Pwedeng ihagis, cast the net. Halimbawa, pag nangingisda, di ba? Pwede ring itapon, cast away. Right? Pwede ring ilagay, cast the balot. Di ba? Sa balota. Pwedeng ipagkatiwala, ilagak. Di ba? Ang dami pong pwedeng gamiting Tagalog pagdating sa salitang cast. Pero, iisa lang po ang ibig niya sabihin. Listen, iisa lang ang ibig sabihin ng cast. Pag sinabing cast, nasa kamay mo dati, binitawan mo. Nasa kamay mo, pag sinabing cast, itinapon mo, ibig sabihin, wala na sa kamay mo. Pag inilagak mo, wala na sa kamay mo. Pag inilagay mo, wala na sa kamay mo. Diba? Pag ibinigay, pag itinapon, inihagis, kung ano man yung gawin mo dyan, ang ibig sabihin ng cast, dati mong hawak, wala na ngayon sa kamay mo. So it's very important na sa mga inaalala po natin sa buhay, you cast them to God. Casting all your anxieties on Him. Why? Because He cares for you. Yeah, you care about these things. Importante ito sa'yo. Iniintindi mo itong mga bagay na to. Pero remember, God cares for you. Hello? Para sa'yo, importante ito, inaalala ko to, problema ko to. Pero ikaw mismo, yung pagkatao mo, importante ka sa Panginoon. Nagmamalasakit si Lord sa'yo. Concern si Lord sa'yo. Concern ang Diyos sa'yo. Kaya nga po, what do? Cast. Hindi lamang po as. Pwede ka nagpipray, pinagpipray mo yung problema mo, pero hawak-hawak mo pa rin. Di ba? Yung alalahanin mo, pinagpipray mo, pero ayaw mo pa rin bitawan. At ayaw mo pa rin ipagkatiwala sa Diyos. Hindi, pag nagpray tayo, ipagkatiwala na natin sa Panginoon. Cast. Okay? And trust. Isaiah 7 verse 9. Isaiah 7 verse 9. Sabi ng Panginoon kanina, di ba? Sa John 14, huwag kayong mabalisa. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Pero dito, basahin natin tong verse 9. Continuation ito, nung binasa natin kanina, Isaiah 7 verse 2, yung nanginig ng todo ang kanilang mga puso. O ito naman, sabi ng Panginoon sa kanila, verse 9, and the head of Ephraim is Samaria, yung capital ng Israel, Samaria. And the head of Samaria is the son of Remaliah, yung hari ng Israel noong time na yan. Tapos, ito po, pansinin niyo mabuti. Last sentence, pakibasa na malakas. If you are not firm in faith,
you will not be firm at all. Wow. Ano raw po? If you are not firm in faith, you will not be firm at all. Ano raw ang pinakakailangan natin sa buhay? Be firm in faith. Magtiwala sa Panginoon. Ang taong nagtitiwala sa Panginoon, magiging mas matatag ang kanyang buhay. Pero kung hindi ka matatag sa iyong pananampalataya, hindi ka magiging matatag sa lahat ng bagay. Ano raw? Sabi niya, if you will not be firm in faith, you will not be firm at all. But if you are, of course, conversely, if you are firm in faith, then you will be firm in all. Sa lahat ng bagay, pwedeng maging matatag tayo. Amen? Kasi nga, ang buhay pananampalataya ay yun po ang magsasabi talaga ng kung ano po yung magiging quality ng buhay natin. So, kapag ang puso mo puno ng pananampalataya, ng pagtitiwala sa Diyos, hindi ko sinasabing lahat ng problema mo maayos. Hindi ko sinasabing magiging maganda lahat ng takbo ng buhay mo. Pero magiging matatag ka. Bakit? Kasi nga marunong kang magtiwala sa Diyos. Amen? So what do you do? Ask, cast, and trust. Amen? Tumayo na po tayo lahat, mga kapatid. Sige po, tayo. Last verse. Last verse. Psalm 73, verse 26. Psalm 73, verse 26. Tingnan niyo pong mabuti ito. Ano po ang kanyang sabi? My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Wow, no? Yung katawan lupa, kahit yung pusong yan, yung natural na puso, yung physical na puso, sa totoo lang, pwedeng manghina lahat. Tama? Tama? Kaya nga sabi ko kanina, iba yung malakas ka, ang puso mo, physiologically, pero mahina ka psychologically, mahina ka emotionally, mahina ka spiritually. Ibang usapan yon. Pero kaya nga dito rin, the same thing. Sinasabi po niya ay, my heart and my flesh may fail, but God is the strength of my heart. Yung verse. My heart and my strength may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Psalm 73 verse 26. Tingnan niyo pong mabuti yun, mga kapatid. Bibigay ba ang katawan? Humihina ang katawan? Yeah. Tama? Pwede bang magkaroon ng problema sa iba-ibang areas ng buhay, hindi lang sa health? Come on. Pwede bang humina ang kita? Pwede, di ba? Pwede bang magkaroon ng problema sa relationship? Pwede. Pero alam nyo, ito ang the best. Sabi niya, God is the strength of my heart and my portion forever. Ang Panginoon, ang kalakasan ng aking puso. At siya ang bahagi ko. Siya ang pinakamahalagang taglay ko sa buhay ko. Magpakailanman. So kapatid, who is the strength of your heart? What is the strength of your heart? Gusto mo na i-guard yung puso mo? See to it that God is the strength of your heart. May mga pinagdadaanan, may mga sitwasyon, pero God is the strength of your heart. Kasi halimbawa, the strength of your heart is your finances, yung pera mo. E paano pag walang pera? O paano pag mayroon kang problema na hindi kaya ng pera? Paano ka na? Samantalang, if God is the strength of your heart, hindi ka maibabagsak ng anuman. Amen? Diba, ang kanilang strength yung tao. Strength nila yung kanilang anak. Pag maayos yung anak, masaya sila. Pag hindi maayos yung anak, hindi sila masaya. Aburido sila. O paano yan? Nakadepende ka sa choices ng anak mo, nakadepende ka sa buhay ng anak mo. Pero kung God is the strength of your heart, iba ang magiging quality ng buhay mo. Iba, ang kanilang strength of their heart, yung kanilang asawa, o kaya yung kanilang jowa, yung kanilang love life. No? So kung okay sila mag-asawa, o kaya kung sila pa, no? Ay ayos sila. Pero paano na kung mawala lahat ng yan? Paano kung nagka-problema kayong mag-asawa? Paano kung nawalan ka ng love life? Paano na? O di, patay ka na. No? Pero iba kasi iba when God is the strength of your life and He is your portion
forever. Amen? Mga kapatid, pakibasa nga ng malakas yun, pakisabi ulit ng malakas. Sabihin nga natin ito, 3 beses, 3 beses. God is the strength of my heart and my portion forever. Sabihin nyo ng malakas at habang sinasabi ninyo, sabihin natin ng galing sa ating mga puso. Come on. 1, 2, 3. 3 times. God is the strength of my heart and my portion forever. Second, God is the strength of my heart and my portion forever. God is the strength of my heart and my portion forever. Palakpakan naman natin ng malakas ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, God. Yumuko po tayo lahat ngayon at pumikit. Let us pray na palakasin pa ng Panginoon yung mga puso natin. At sa pagkakataong ito, kapatid, di ko alam kung ano yung mga concerns mo. Pero ngayon pa lang, i-practice mo na yung 3 pinag-usapan natin. Ask, cast, and trust. Practice mo na ngayon. Ano yung daladala mo ngayon? Ano yung mga gusto mong ilapit ngayon sa Panginoon? Pwedeng struggles, pwedeng dreams, pwedeng kung ano-ano man yung mga yon. Pero ngayon, gusto kong lumabas ka sa lugar na to, taglay mo ang kapayapaan galing sa Panginoon. So ask, let your request be made known to God. Request mo kahit tingin mo parang imposible, make your request be made known to God. Tapos, cast. Pagkatiwala mo sa Panginoon, bitawan mo yung mga pains, bitawan mo yung mga fears, bitawan mo yung iyong mga pag-aalala, yung mga worries. And then, choose to trust. Piliin mo na magtiwala sa Panginoon. Sige po, kausapin niyo ang Panginoon. I'll give you some time. Panginoon, narinig mo kami. Narinig niyo kami sa aming kanya-kanyang mga concerns sa buhay. Ngayon po, dinadala namin ang mga ito sa iyo. Pinagkakatiwala sa iyo ang mga ito. At pinagkakatiwala ang kabuuan ng buhay po namin. Ganon din po, Panginoon, ipinapanalangin namin. Tulungan mo nga po kami na pagkatapos ng pakikinig po na to na yung salita, ay makapamuhay talaga kami na may mas malakas na kalooban, Panginoon. Tulungan mo po kami na talagang makita ka namin lagi na kalakasan namin, lalakas ng buhay po namin. Panginoon, tulungan mo kami palayain, gamutin, alisin sa amin ang troubled heart at ang faint heart. Tulungan mo kami, Panginoon, sa sino man na laging nararanasan ito sa aming mga buhay, sa kanyang buhay. Panginoon, tulungan mo po siya. At hinihiling ko na mas maging malakas na po siya, mas malakas na po ang kalooban, mas maging magaling na po ang aming mga puso at mas nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Truly, you are the strength of our hearts and you are our portion forever. Salamat po, Panginoon. Sinabi niyo po sa iyong mga salita, he who dwells in the shelter of the Most High will dwell in the shadow of the Almighty. Sino man nagkakanlong sa iyo, sino mang lumalapit sa iyo, Panginoon, ay lagi mong lililiman, lagi mong sasamahan. Kaya salamat nga po, Panginoon, na ikaw ang aming kalakasan dahil ikaw ang aming tahanan, ikaw ang aming buhay. Thank you, Lord. Basbasan niyo po kami ngayon. Basbasan niyo ang mga pamilya namin. Basbasan niyo ang mahalagang mga bagay pa sa buhay namin. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo, maging mapagbiyaya siya sa inyo. Ibaling niya ang kanyang tingin sa inyo. Maranasan niyo siya sa araw-araw ng inyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen.